Hi guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng pera sa pagbebenta ng graphics or mga t-shirt designs katulad ng mga logos or mga bootleg na tinatawag mga designs. At itong mga designs na ito ay binibili ng mga customers or mga clients at inilalagay nila sa kanilang t-shirt para maibenta. Katulad nitong nakikita nyo dito sa Fiverr. So, first step mga guys ay dapat gumawa kayo ng account sa Fiverr. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung anong Fiverr, ang Fiverr ay isang service marketplace na kung saan makakakita kayo dito ng mga services na ino-offer ng mga freelancers sa buong mundo. So, dito ay makakakita kayo ng mga nagbebenta ng mga graphics sa pinakamababang halaga na $5 lang. So, kung times natin yan sa or di-divide natin yan sa 55 or 5 divide natin sa palitan ng peso. $275 lang. Okay, so maglalabas lang kayo ng sa mga wala pang budget, maglalabas lang kayo ng halagang $275 para makabili kayo ng custom designs na graphics para ibenta nyo sa target clients or mga customers nyo dito sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa. So, dito sa Fiverr, makakabili kayo dito ng mga graphics na mga ready-made na o mga pre-made designs na tinatawag, or kung gusto nyong magpa-customize, pwede rin. Kung meron kayong specific na designs na gusto, pwede kayo dito magpagawa. Then, once okay na yung design nyo at na-approve nyo na at nakuha nyo na yung design dito sa mga designers at nagkasundo na kayo sa design na pinapagawa nyo, second step na gagawin nyo is mag-join kayo sa mga public groups, mga Facebook page group na mga gumagawa ng mga graphics or mga gumagawa ng t-shirts kahit saan mang panig ng mundo, na kunyari sa ibang bansa ng mga Facebook page, or example dito sa Pilipinas katulad nitong Apparel Designers Philippines, kung saan makikita nyo mga nagbebenta sila ng mga graphics, mga pre-made design graphics sa halagang 2,000 pesos. So, itong isang example lang na presyo ng graphics na binibenta ng mga designers dito sa Apparel Designers Philippines. So, kung wala kayong background sa pagdi-design ng graphics at gusto nyo magbenta ng mga graphics or logos katulad nito, pwede kayong magpagawa or bumili ng designs dito sa Fiverr sa halagang $5 ang pinakamababa. So, syempre merong mas malaking halaga dyan. So, ang sinasuggest ko sa inyo ay pumili kayo ng mga at least level 1 or level 2 na mga seller. Kasi ito yung mga
subok na or mga top rated sellers. Ito yung mga subok na ng mga designers na okay yung mga services nila, yung gawa nila ng mga design. Kasi may mga ratings na sila. Katulad nito, 309 ratings, 85. So, 5-star rating, ibig sabihin maganda yung design nila, yung service nila. Okay? So, ang third step nyo para makapagbenta ng design at kumita ng design sa pamamagitan ng pagbili lang ng designs at hindi paggawa ng sarili nyo, ay pwede rin kayong kumuha ng service gamit ang mga or bumili ng service or magpagawa ng mga graphic designs sa pamamagitan ng pag-contact sa mga designers dito sa Apparel Designers Philippines katulad nito. So, kung makikita nyo, meron silang mga sample designs kung paano nila ginagawa yung mga designs. Example to si Gary Ramos. Okay? At marami pang ibang mga designers dito na mga pwede kayong magpagawa. So, pwede nyong i-buy and sell ang mga design ng mga ipapagawa nyo rito. Okay? Pwedeng customize, pwedeng katulad yan. So, kunyari binenta nyo rito ng halagang 1.5, pwede nyo siyang ibenta dito ng doble. So, around 3,000 pesos. So, pag kinonvert nyo yan sa dollars, so, let's say, 55. So, 3,000, divide mo sa 55, kung let's say yan ang palitan sa dollars. So, around 54 to 55 dollars ang bentahan mo. Kung gusto mo naman magbenta ng mga pre-made designs. So, again, once na nabili na ng client yung binibenta nyong designs, ay sila na yung may-ari ng mga designs na mga na ibinenta nyo sa kanila. So, pwede na nilang gawin kahit ano yung gusto nilang gawin dun sa graphics na binili nila sa inyo. Okay? So, yan ang mga paraan para kumita sa pagbebenta ng graphics, t-shirt graphics, nang hindi kayo ang gumagawa or hindi kayo yung nagdi-design. So, vice versa lang. So, pwede kayong bumili ng mga pre-made designs or magpagawa gamit ang mga or sa paghahanap ng mga designer sa Facebook page groups katulad nitong Apparel Designers Philippines or sa fiverr.com. Okay, again guys, make sure lang na pag gumawa kayo ng profile nyo sa Fiverr para magbenta ng designs, make sure na ang graphics na ipopost nyo ay sarili nyong graphics or binili nyong graphics para may mga example kayo ng designs katulad nito kung kayo ang magbebenta sa Fiverr. Okay? Pero kung kayo naman ay bibili lang kahit wala na kayong mga nakapost na mga graphics, kahit pangalan nyo lang or pictures. Okay? Isang example dyan ay tingnan natin itong gawa ni Andrea. So, example dito, ayan ang mga presyo ng binibenta niya. So, isang basic design, text simple graphics, plus PNG JPEG formats plus mockups, $5 ang bentahan niya. Okay? So, may mga rules naman yan guys kung paano ang process ng papagawa ng graphics o ng design sa mga freelancers. Okay?
Meron din mga designers dito na from Philippines o mga Pilipino. So kung makikita nyo yung ibang mga clients pag gumawa ng Fiverr account, kahit wala ng profile pic, basta makabili lang sila, okay na. So pwede kayong gumawa ng account gamit ang Gmail nyo or Facebook account. So para makapag-sign up kayo sa fiverr.com. Okay guys, I hope nakatulong itong video na ito para kumita kayo sa pagbebenta ng graphics nang hindi kayo ang nagdi-design. Kung gusto niyo yung mga ganitong mga tutorials, please consider to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Thanks guys!